Hindi ko pa pala kayang makita si Christian. Naramdaman ko na naman ang sakit na idinulot niya sa akin noon. Tumayo ako para umalis na. Bago pa ako makalayo, hinawakan niya na ako sa aking braso. Napatigil ako sa pag-alis ko. Honey, can we talk? Napakagat ako ng labi. Nagsimula ng manubig ang mga mata ko. Nandito na naman ang pamilyar na sakit sa puso ko. Hindi ko pa pala kayang harapin si Christian. May kanya-kanya na tayong buhay, Christian. Hindi na siguro tama na makipag-usap ka pa sa akin. Sabi ko habang nakatalikod. Hindi naman sana itong sasabihin ko, pero ito ang kusang lumabas sa bibig ko. I am sorry, Han. Hindi ko na kinaya, iniwan ko na siya doon at nagtatakbo papasok ng department namin. Pagkarating sa cubicle ko, napaupo ako at napatakip ako ng aking bibig. Impit akong napaiyak. Buti wala pang tao kaya pang makakarinig kung sakaling umiyak ako. Christian, POV. Napaluha ko sa sinabi ni Janice. Ayaw na niya sa akong maging parte ng buhay niya. Napakasakit. Ito ba ang kabayaran ng mga ginawa ko sa kanya? Mahal na mahal ko si Janice. Naging mahina lamang ako sa problemang dumating sa amin. Pero hindi ko sinuko ang pagmamahal ko. Alam kong sa mata ng tao, napakasama ko. Sadyang gago lang talaga ako. Gusto kong ayusin na ang sa amin ni Janice. Pero paano? Sa mismong bibig na niya nang galing. Ayaw na niya sa akin. Walang tigil sa pagpatak. Ang luha ko. Pinahid ko kagad. Nang pumasok sa silid, si Mabel, binuhat nito si Baby Sayon. Nakita kong hindi komportable ang anak ko sa ina nito. Kanina ka pa namin hinihintay, nakahanda na ang dinner natin. Sabi nito, wala akong ganang kumain, wala akong lakas na gumalaw. Mauna na kayo, I'm not hungry. Walang gana kong sabi. Christian, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ba napag-usapan na natin na magiging maayos tayo bilang pamilya? Umuo ko na sa usapan natin. Just give me an 8 months para maging okay tayo ng anak mo. Please, Christian, pagbigyan mo naman ako. Pakiusap nito sa akin. Anong gusto mo? Yakapin kita? Halikan kita? O kaya naman magtabay tayo sa iisang kama? Para ano? Para maglukhan tayo sa isa't isa? Pumayag ako sa kondisyon mo para maging civil tayo. Hindi para maging sweet tayo sa isa't isa dahil una pa lang, wala naman tayo. Alam mo yan, sobrang bigat ng nararamdaman ko. Parang gusto ko siyang sigawan ngayon. Hindi ko lang magawa dahil nandito si Baby Sayon. Ang sa akin lang, kahit civil tayo, ginagawa mo ang part mo bilang asawa ko at ina ng anak mo. Hindi ako manhid, Christian. May damdamin din naman ako . Ang gusto ko lang, maging maayos tayo bilang tayong dalawa. Sa 8 buwan na hinihingi ko. Hindi ko naman sinasabing panghabang buhay. Itong pagiging maayos natin sa isa't isa. Sana naman pagbigyan mo naman ako. Pakiusap nito sa akin. Umiiling ako. I can be civil to you. Pero yung hinihingi mo sa akin maging maayos, ang relasyon natin bilang mag-asawa, hindi ko magagawa. Pumirma ako sa kasunduan natin. Dahil ayaw kong ilayo mo sa akin ang anak ko. Kahit labag sa kalubang ko yun, pikit mata kong tinanggap at pumirma doon sa kasunduan natin. Sa marriage contract na alam kong wala naman yun. Kahit masakit sa part ko dahil ibig lang sabihin nun, hindi ko na makakasama ang tunay kong mahal. Pumatak ang luha ko habang nakatingin kay Mabel. Hindi mo kasi naiintindihan kung ano ang pakiramdam na wala na ang taong mahal ko. Sana naman irespeto mo din kung anong gusto ko at kung anong nararamdaman ko. Pinagbigyan na kita sa mga kagustuhan mo. Sana naman wag mo nang ipilit ang mga bagay na hindi naman mangyayari. Napabaling sa ibang tingin ko. Napakasakit sa dibdib kung iisipin ganito na lang kami ni Janice. Wala nang pag-asa. Ibinigay ni Mabel sa akin si Baby Sayon na nakatunghay lang sa akin. Tumalikod na ito at lumabas na ng silid ko. Naiwan kami ng anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Sana hindi mo din iiwan si Daddy. Sabi ko. Hinawakan ni Baby Sayon ang ilong ko. Daddy, Daddy.
Napangiti ako nang banggitin nito sa unang beses ang daddy. Hinagkan ko ang kanyang pisngi. Palagi kasing mama ang palagi nitong binabanggit. Lagi din itong hawak ang larawan ni Janice. I'm so proud of you, baby. You can say a word now. Masayang sabi ko kahit durog na durog ang puso ko. Ang anak ko lang ang nagbibigay ng pag-asa sa akin at kaligayahan ko. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Mabel. Akala ko babawi siya sa anak namin pero palagi itong wala sa bahay kahit na weekend. Hindi na kami nagkausap mula nang magsagutan kaming dalawa. Ang ayoko lang ay pinipilit niya ang gusto nito. Alam ko naman na gusto niyang mahulog ako sa kanya. Bakit kailangan niyang gawin yun? Nag-aaksaya lang siya ng panahon. Mag-stay sana ako dito sa bahay dahil weekend pero may meeting kami sa airline. May mga naging problema kaya dapat naming resolbahin. Kung maaga matatapos ang meeting, uwi din ako agad. I want to spend my time with my son. Marie Chris, hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. Alagaan mo muna si Baby Sayon. I give you an extra pay, sabi ko. Day off sana niya ngayon. Pero dahil may meeting ako, hindi natuloy na makauwi ito sa pamilya niya. Ayos lang po sir, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko ang poging baby na to. Sabi nito kay Baby Sayon. Napangiti ang anak ko sa tinura ni Marie Chris. Salamat Marie Chris, don't worry. Next weekend, pray na talaga ako. Paniniguro ko. Janice, POB. Marie Chris, sigurado ka ba na hindi darating ang amo mo? Baka maabutan kami sa bahay. Sabi mo kasi, babalik din yun. Paniniguro ko. Ayoko naman na isipin ng amo ni Marie Chris na umaabuso ako. Baka mapagalitan pa siya na nagpapapasok ng ibang tao at hindi kilala. Nako, hindi yun. Lagi naman nagsasabi na babalik din yun. Pero gabi na umuwi. Masyadong busy yun sa company niya. Madami kasing hawak na company ang pamilya nila. Kaya wala na siyang oras minsan kay Baby Sayon. Pero mabait naman si Sir sa anak niya. Hindi kagaya ng ina niyang si Baby Sayon, hindi man lang nito mabuhat ng matagal ang bata. Palaging nasa labas kasama ng mga kaibigan. Kwento nito. Sige na nga, namimiss ko na din kasi si Baby Sayon. Ite-text na lang kita kapag nandun ako sa may gate ha, sabi ko. Binihisan ko na si Baby Christian ng damit nito. Nagdala na din ako ng konting damit niya para kung sakaling madumihan o pagpawisan ito, may pamalit siya. Nagdala na din ako ng gatas nito at diaper. Ayoko naman na humingi pa ako ng diaper kay Baby Sayon. Isinilid ko na sa bag ko ang mga gamit ni Baby Christian. Anak, pupuntahan natin si Kuya Sayon. Ready ka na ba anak? Sabi ko sa anak ko. Ngumiti na parang natutuwa ito. I kiss her forehead. Nagyakapan kami ni Marie Chris na makapasok kami sa bahay ng amo niya. Dumiretso kaagad kami sa silid ni Baby Sayon. Pagkapasok namin, nakita kong nakaupo ito sa loob ng kuna nito. Hi, Baby Sayon, bati ko. Napatingin siya sa akin nang makita niya ako. Tumayo at inumang ama kamay. Ibig sabihin, nagpapabuhat siya sa akin. Kinuha muna ni Marie Chris si Baby Christian na may hawak na laruan. Mama, sambit ni Baby Sayon. Naantig ang puso ko sa tinura niya sa akin. Hala, mama. Mama tawag sa'yo. Janice, nako, hindi naman kasi malapit yan sa ina. Mas malapit ka pa yata sa kanya kaysa sa amo kong babae. Hinagkan ko ang pisngi ni Baby Sayon. Yumakap sa leeg ko si Baby Sayon. Gusto kong iparamdam sa bata ang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa sariling mga magulang. Napakaganang loob ko sa bata. Nagkakatuwaan kami ni Marie Chris sa garden dahil ang dami niyang chismis about sa mga artistang paborito nito. Habang ang dalawang bata ay magkasama sa playpen. Natapos na ang tanghalian, nakatulog ng dalawa dahil sa pagod sa kalalaro. Umidlip ka muna, Janice, kasama nitong dalawa. Gigisingin na lamang kita kapag hapon na, sabi nito. Sige, inaantok na nga ako eh. Birong sabi ko. Nasa bisig ko si Baby Sayon, samantalang si Baby Christian ay kay Marie Chris. Hindi na kasi umalis sa bisig ko si Baby Sayon, para bang takot na maiwanan. Hinaplos ko ang pisngi niya. Mahal ko na ang batang ito, kagaya ng pagmamahal ko sa anak ko. Napahikab ako, tanda na inaantok na ako.
Iidlip lang muna ako ha. Christian, POV. Hapon na natapos ang meeting namin. Pumunta na pa ako sa site para tingnan ang problema. Hindi ko nakita sa salas si Marie Chris. Baka nasa silid na ni Bibi Sayon. Pinuntahan ko ng anak ko. Baka gising pa yun at naglalaro. Kapag ganitong oras kasi ay gising pa yun. Wala akong naririnig na kahit anong ingay sa loob ng silid ni Bibi Sayon. Dahan-dahan ang pagpihit ko ng doorknob. Napakunot ang noo ko nang nakita ko may katabi ang anak ko. Nakatalikod mula sa kinatatayuan ko. Baka naman si Marie Chris yun. Lumapit na ako para gisingin siya. Pero laking gulat ko nang makita kong si Janice ang katabi ng anak ko at may iba pang katabing bata. Si Bibi Sayon na natili lang akong nakatitig sa babaeng matagal ko nang gustong makasama. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya. Buti naabutan ko siya dito. Kahit man lang palihim, nasisilayan ko ang mahal ko. Nakayakap ang mga bisig nito sa dalawang bata. It's so nice seeing her hugging Bibi Sayon. Napatingin ako sa batang katabi ng anak ko. Hindi ko alam kung namamalikmata ba ako dahil magkahawig sila ni Bibi Sayon. Binundol ako ng kakaibang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Hahaplusin ko na sana ang pisngi ni Janice nang bumukas ang pinto at iniluwa doon si Marie Chris. Kaya nailayo ko agad ang kamay ko. Naku sir, pasensya na po. Nakatulog po kasi ang kaibigan ko. Saka ang anak niya. Pinahinto ko siya sa pagsasalita. I want to talk to you outside. Utos ko sa kanya. Lumabas ako at sumunod si Marie Chris. Sir, sorry po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Mabuti pong tao si Janice. Hindi po siya suminyas ako nang tumahimik muna siya. Napayo ko naman ang huli. I am not mad. Ayos lang sa akin. May itatanong lang sana ako. Sinabi mong anak niya yung isang bata na katabi ni Bibi Sayon? Tanong ko. Ay opo sir, anak niya nga po yun. Naikwento niya po nga po na nung una sinabi sa kanya ng doktor na hindi na daw siya magkakaanak dahil malabo daw na makabuo siya. Dahil may problema daw po siya sa matres. Pero laking gulat niya nang mabuntis daw siya. Yun nga lang, huli na. Ang lahat dahil nakipaghiwalay ang asawa niya sa kanya. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kaya mag-isa na lamang niyang itinaguyod ang anak niya. Napatulala ko sa nalaman ko. Kaya pala malaki ang pagkakahawig ni Bibi Sayon sa bata dahil anak ko din pala. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Anak ko ang batang to. Napatitig ako sa kanya. Nangilid ang mga luha ko. I have to go. Paalam ko kay Marie Chris nang makalabas ako ng silid. Parang hindi ako makahinga ng mabuti dahil sa nalaman ko. Diyos ko, may anak ako. May anak kami ni Janice. Pagkarating ko sa may sala, napahawak ako sa may sopa. Nakaramdam ako ng panghihina. Bumuhos ang luha ko. Ang tanga ko, bakit nagpadala ko sa kahinaan ko? Hindi ko na lang hinintay na ang pagkakataon na magkaanak kami. Baka magkaroon pa kami kahit gahibla na pag-asang mabuntis si Janice. Natutuwa ako dahil mayroon kaming anak ni Janice. Ito na pinapangarap namin magkaroon ng anak. Natupad na, pero ano pang silbi nito kung hindi na kami ni Janice dahil sa kagagawan ko? Sir, okay lang po ba kayo? Napalingon ako. Alam kong I look like a mess dahil sa pag-iyak ko. Pinahid ko ng palad ang luha ko. Saka ako marap kay Marie Chris. Tumango ako. I'm just tired and sumakit ang ulo ko. Pagrarason ko, may papakiusap sana ako. Please, don't tell her na nakita ko sila dito. Baka kasi mahiya na silang pumunta dito. Ayos lang naman sa akin na nandito sila para may makalaro si Bibi Sayon. Pakiusap ko kay Marie Chris. Ikaw na muna bahala kay Bibi Sayon. I'll be back later, sabi ko. Habang nasa sasakyan ako, hindi ko mapigilang umiyak. Dito ko ibinuhos ang pag-iyak ko. Nakukonsensya kasi ako. Hindi ko man lang naalagaan ang mag-ina ko. Kung hindi ko iniwan si Janice noon, sana masaya kami ngayon. Lalo ngayong may anak kaming dalawa. Janice, POV. Tuwang-tuwa ako nang dumalaw sa akin si Andres. Ilang buwan ding magmula nang huli kami magkita at nagkausap. Nadistino daw siya sa malayo kaya walang signal sa lugar kung saan ang kampo nila
at yung nangyaring pagdukot sa kanila ng mga rebelde. Buti na lamang hindi sila pinatay. Karamihan kasi ng dinudukot ng mga rebelde ay pinapatay nila. Salamat naman kay Andres na nasa bubuti ka ng kalagayan. Alam mo bang, nag-aalala ko nang mapanood ko ikaw sa TV? Ang balitang nakidnap kayo ng mga Abu Sayyaf. Sabi ko, yinakap ko siya. Hindi ko pa oras, kaya buhay pa ako. Ang kagwapuhan ko. Pabirong sabi nito. Hinampas ko siya sa kanyang braso. Ikaw talaga, nakuha mo pang magbiro. Aba, delikado ang mga taong yun. Wala ng Diyos ang mga grupong yun. Kahit nga sarili nilang kababayan, pinapatay nila. Pati mga batang walang kinalaman sa gulo, kaya nilang saktan. Mga wala silang kaluluwa. Mga demonyo na nabubuhay sa lupa. Sabi ko, naiinis ako sa mga taong walang pakialam kahit makapanakit na lamang. Sarili lang nila ang iniisip, hindi ang makipagkapwa-tao. Ang mga grupo ng Abu Sayyaf ay wala ng moral. Hindi na sila naniniwala sa Diyos o kahit sino. Na-brainwash na kasi ang mga utak nila, kaya nakaprogram na pumatay sila. Kahit sino, kaya nilang patayin. Kababayan man nila o kahit mga paslit. Mga wala na silang mga puso. Sila ang tinatawag na anak ni Satanas sa lupa. Napapailing ako sa kasamaan ng rebelde. Buti naman, nakatakas kayo. Aba, halos 2 buwan kayong nakidnap. Napangiti ito sa akin. Salamat sa concern. Ito nga, kahit nakidnap kami ang tikas ko pa rin, oh. Pagmamalaki pa nito, pinalaki niya ang mga muscle sa biceps nito. Ang hangin, ha? Kumain ka na ba? Naghanda ako ng tanghalian. Alam kong paparato ka eh. Sabi ko, naging matalik na magkaibigan na kami ni Andres mula noon. Siya ang tumulong sa akin na mag-move on. Ang laki ng nagawa niya sa buhay ko. He is my hero to me. Aba, hindi ko tatanggihan ang alok mo. Mapapadami ang kain ko niyan. Hindi kasi ako nag-almusal kanina. Nanlaki ang mga mata ko. Bakit hindi ka nag-almusal? Ikaw talaga, huwag kang mag-skip ng pagkain, masama yan. Paninirmon ko sa kanya. Salamat, sweetheart. Nakangiting sabi nito. Napairap ako sa kanya. Lagi niya kasi akong binibiro. Tinatawag niya akong sweetheart. Oh, by the way, nandiyan na ba si Miracle? May pasalubong ako para sa kanya, sabi ni Andres. Madalas niyang bigyan ng pasalubong ang kapatid ko. Kaya tuwang-tuwa naman ang kapatid ko. Ate Ja, may napahinto sa pagsasalita si Miracle. Hi Miracle, bati ni Andres. Napangiti ang kapatid ko sa pagbati ni Andres. Tumayo si Andres para bigyan ng halik sa pisngi ang kapatid ko. Napakunot ang aking noo nang mamula ang pisngi nito. I have pasalubong for you. Sana magustuhan mo. Binili ko yan doon sa lugar kung saan ako na destino, sabi nito. Salamat Kuya Andres, buti nakauwi ka na. Nahihiyang sabi ni Miracle. Oh by the way, off ko bukas, ipapasyal ko kayo. Nako, dapat nagpapahinga ka, sabi ko kay Andres. Nakakaya naman na spend niya ang oras niya para sa amin. Ayos lang naman sa akin. Ayoko mag-stay sa bahay, mas lalo akong manghihina. Gusto ko palagi may aksyon ng buhay ko. Napatawa ito sa sinabi nito. Naku, sa iba na lang yan. Mas gusto nilang tumilata kapag day off nila. Napangiti ako dahil kahit hindi niya kami kaano-ano, pero kung ituring niya kami, para niya kaming pamilya. Salamat Kuya Andres dahil lagi kang nandito at lagi mo kaming tinutulungan. Napangiti si Andres kay Miracle. It's okay sweetheart, it's my pleasure to help you because you like my family to me. Nahihiyang napangiti ang kapatid ko. Dito ka na kumain, tumango ito habang may malawak na ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, naghanda na kami nila Miracle dahil susunduin kami ni Andres. Ipapasyal niya daw kami sa isang sikat na pasyalan. Hindi naman niya na binanggit kung saan. Habang inaayos ko ang mga bote ni Baby Christian, tinext ko si Marie Chris na hindi muna kami makakapunta sa bahay ng amo niya dahil may pupuntahan kami. Ate, ito yung isang damit ni Baby Christian. Magdadala pa ba tayo ng water niya, ate? Tanong nito. Oo, pakilagay na lang sa bag. Baka kasi mauhaw itong batang pogi na to. Napatingin sa akin ang anak ko. Ngumiti ito. Gustong-gusto kong makita palagi mga ngiti ng anak ko. Ewan ko kung bakit. Gusto kong i-treasure ang bawat araw na kasama ko ang anak ko.
Ang buhay ng tao ay maikli lang, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya hanggat maaari, lagi kong niyayakap ang mamahal ko sa buhay. Sila na lang ang mayroon ako. Kinalabit ako ni Miracle. Ate, kanina pa kita kinakausap. Nakatulala ka lang at nakatitig kay Bibi Christian. Bakit? Namimiss mo na ba si Kuya Christian? Napairap ako sa sinabi ni Miracle. Hindi ko nga naiisip yun. At bakit ko naman namimiss yun? Wala akong maisip na ikakamiss sa lalaking nanakit ng damdamin ko. Iwan ko sa'yo, Miracle. Napahagod ako ng tingin sa kapatid ko. Naka-makeup ito ng slide. Maganda ang kapatid ko. Sa katunayan, mas maganda ito sa akin. Madaming ang nagkakagusto sa kanya at madaming nandiligaw. Pero isa man sa manliligaw nito ay hindi niya sinagot. Mga gwapo at mababait naman ang mga lalaki. Madalas dumadalaw ang mga ito sa bahay. Lalo ngayon na nagtatrabaho ng kapatid ko. Madalas may mga naghahatid sa kanya na katrabaho niya. Hindi ko alam kung bakit wala pang boyfriend ng kapatid ko. Sinabi ko naman sa kanya na okay lang na magkaroon na siya ng boyfriend. Tapos naman na siya ng pag-aaral at may maayos na siyang trabaho. Si ate talaga, deny to date ka pa dyan. Halata ka naman, natatawang biro sa kanya ng kapatid. Oh, haya na. Haya na pala si Kuya Andres. Kunin mo na itong si Bibi Christian. Ako na ang hahawak nitong bag. Isasara ko na itong pinto. Utos ko sa kapatid ko. Nang maisara ko ng pinto, nagtuloy na ako sa labas. Nakaparada na doon ang sasakyan ni Andres. Isang sasakyan na mukhang mamahalin. Nakita kong tatak ng sasakyan ay jeep. Sa isang sikat na pasyalan sa Pasay City kami pumunta. Tuwang-tuwa ang anak ko at si Miracle dahil sa iba't ibang uri ng isda na nakikita nila. Wala kaming ginawa ni Miracle kung hindi magpa-picture at si Andres ang taga-picture namin. May mga kuha din kami kasama ito. Nang magutom, inaya niya kami sa isang kainan na puro seafood ang niluluto nila. Wow, Kuya Andres, ang sarap ng mga food dito. Nabusog kami ni ate Janice dito ah. Thank you, sabi ng kapatid ko. You're welcome, sweetheart. Masaya na ako na napapasaya ko kayo ng ate mo, sabi ni Andres habang nakatingin sa akin. I smile. Habang palabas kami ng restaurant, may nakasalubong kaming tao na ayaw ko nang makita pa. Walang iba kung hindi si Christian kasama si Mabel, nakahawak sa braso ni Christian. Napatitig kaming dalawa sa isa't isa. Hindi ko magawang kumurap. Naramdaman ko na lamang ang kamay ni Andres sa aking balikat. Sweetheart, halika na, baka matraffic pa tayo sa pag-uwi. Napatingala ko at tumango sa sinabi niya. Napasulyap ako kay Christian. Nang magtama ang aming mga mata, malungkot ang mukha nito. Iniwas ko ang tingin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Bakit ba ako maawa sa kanya? Mukhang masaya naman sila ni Mabel. Magkasama pa sila ngayon. Pero napansin kong hindi kasama ang anak nila. Mas mabuti ng ganito. Ituring na lang namin na hindi kami magkakilala. Mas okay na para maayos na ang buhay namin. Kahit na may anak kami, wala namang mababago. Iniwan niya ako at pinagpalit sa iba. Yun ang itinanim ko sa isip ko. Christian POV. May salo-salo ang pamilya namin at pamilya ni Mabel. Ayoko sanang pumunta kung hindi dahil kila mami at daddy. Ayoko naman na ipahiya mga magulang ko sa kanila. Nagsuot lang ako ng simpleng polo at kupasing pantalon. Napatingin ako kay Mabel na nakakuntudo ang suot nito. Hindi naman kami a-attend ng party. Napapailing ako. Knowing her, hindi yata mawawala sa kanyang pagiging mataas nito. Hindi ko pa pinasama si Baby Sayon dahil tulog ito. Saka may sipon siya. Ayoko naman na ilabas namin, may sakit ang anak ko. Uuwi din ako kapag nakapag-dinner na kami. It's weekend. It's supposed to be my bonding with my son the whole day. Sabi ko naman kay Marie Chris na nandito ako. Buti na lamang hindi naman pala uuwi sa Bulacan si Marie Chris. Kailangan ko sigurong hindi muna pumasok ng mga ilang araw para naman makabanding ni Marie Chris ang pamilya nito. Ikaw na muna bahala dito, Marie Chris. I am sorry, hindi ko naman pinapangako ko ito sa'yo. Sa Monday, hindi muna ako papasok para makapag-day off ka naman, sabi ko. Bakit ka nagsusorry sa kanya? Hindi mo dapat ginagawa yan. Ikaw ang amo, hindi siya.
Mataray na sabi ni Mabel sa akin. Isang masamang tingin ang ipinukol ni Mabel kay Marie Chris, kaya napayo ko na lamang ang pobreng babae. Ano naman ang masama? Nangako ako sa kanya na di-off niya ngayon para makauwi sa pamilya niya, pero hindi ko natupad. She certainly deserves an apology. Napailing ako sa ugali ni Mabel. She's so unbelievable. Hindi na nagbago. Tinalikuran na lang ako bigla ni Mabel at nauna sa labas. Humingi ako ng tawad sa inasal ni Mabel. I have one word. Magdi-day off ka ng Monday, sabi ko kay Marie Chris. Salamat po sir. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan ko ng gusto si Bibi Sayon habang wala po kayo. Napangiti ako. Salamat, sabi ko. Narating namin ang restoran na walang imikan. Habang naglalakad papasok ng restoran ay bigla niyang hinawakan ang braso ko. Binigyan niya ako ng may ngiti sa labi. Kaya napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Pagkatingin ko sa may unahan namin, napatigil ako sa paglalakad. Napako ang mga paa ko sa pagkakatayo. Parang iisang tao lang nakikita ko sa paligid. Walang iba kung hindi si Janice. Janice, mahinang sambit ko. Feeling ko narinig ni Janice ang pagsambit ko sa kanyang pangalan. Dahil napasulyap ito sa akin, nag-igting ang pangako nang may umakbay na lalaki kay Janice. Nakakadurog ng puso ko nang magkatitigan ng dalawa. May iba na pala siya. Hindi na niya ako mahal. Kaya pala ayaw na niya akong maging parte pa ng buhay niya. Dahil mayroon ng taong nagpapasaya sa kanya. Ano ba naman kasi ako sa kanya? Ako lang naman ang sanhi ng lahat ng pasakit niya sa buhay. Christian POV. I feel exhausted today. Is it because of what I saw earlier? It hurts, but I will accept everything. Dahil ito ang kabayaran ng lahat ng pasakit na sinapit sa akin ni Janice. I should accept it. Pinuntahan ko ang anak ko. Si Baby Sayon na lamang ang nagbibigay ng kapanatagan ng kalooban ko. Siya na lang mayroon ako. Pagkapasok sa silid ng anak ko ay nakita kong naglalaro ito sa loob ng crib. Nakakapagtaka na hindi pa tulog sa ganitong oras ang anak ko. Actually, kapag ganitong oras ako umuwi, tulog na ang anak ko. Sir, good evening po. Bati ni Marie Chris. Good evening. You should rest. I'll take care of Baby Sayon. I want to say sorry to what happened earlier. I said an apology. Ayos lang po yun, sir. Sige po, sabi nito. Bumaling ang tingin ko sa anak ko. Hi, Baby Sayon. I greet him. I took him from his crib and went to our bed. I laid him there to put him to sleep. He touched my cheeks while smiling. You want to see Mama Janice? I said. My son stared at me. Mama Janice? Sambit nito. You like to go to park tomorrow to see Mama Janice? Napangiti ang anak ko sa binanggit kong pangalan. She likes Janice. Sino bang tao ang hindi magugustuhan si Janice? She has a pure heart, pure soul, pero sinayang ko lahat ang pagkakataon na makasama ang babaeng karapat-dapat na mahalin. Maaga akong gumising para maghanda dahil alis kami ni Bibi Sayon. Wala sa bahay si Mabel. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Wala naman akong pakialam kahit kasuklaman niya pa ako. Nakatulog na pala ang anak ko, kaya hindi ko na ginising. Naabutan ko pa si Marie Chris na paalis na. Sir, alis na po ako. Paalam nito sa akin. Ingat sa biyahe, sabi ko. Lumabas na ito. Bumalik mula ako sa silid para i-check kung nagising na ang anak ko. Good morning, Bibi Sayon. Bati ko sa anak ko nang makita ko itong nakamulat na. I bent down to kiss her forehead. Inumang nito ang maliit na mga kamay. I picked him up. When I felt my son as wet, I need to remove his diaper. We went in bathroom to change his diaper. Kailangan ko nang matutong gawin ito dahil malamang gabi na makakauwi si Marie Chris. Tuwang-tuwang anak ko nang marating namin ang park na malapit lang dito sa village namin. Itinulak ko ang stroller at nilibot ang lugar. Madaming mga puno at mga halaman na may mga bulaklak. Presko ang hangin dito dahil siguro sa puno na nakapaligid. Ngayon lang ako pumunta dito sa tagal naming nakatira sa village. Ngayon ko lang nakita ang park na ito. Hindi magkamayaw sa kakatingin sa paligid si Baby Sayon. Mukhang excited na ang anak ko. Seems like you wanted her.
Son, I said to him. I knelt down. Mama Janice here. I creased my forehead at what he said. He's an over-year-old but he speaks fluently. You meet Mama Janice here? My son smiled. When I mentioned her name, my son smiles. Mama, Mama, he said while pointing at someone. I looked in the direction his little finger pointing. My lips quivered as I saw the woman I wanted to see. Janice POV. Pumunta ako ng park para ipasyal muli si Bibi Christian. Magbabaka sakaling naroon din si Marie Chris at si Bibi Sayon. Inayos ko ang kinaupuan ni Bibi Christian sa stroller. Habang naglalakad, palingalinga ako sa paligid para hanapin si Marie Chris. Nakalimutan ko kasing i-message. I-text ko sana kaso naiwanan ang cellphone ko sa bahay. Nailapag ko na sa kama namin ni Baby Christian. Hindi ko na maalalang kunin dahil nakaligtaan ko na rin. Janice, nanigas ang katawan ko nang marinig ko ang pamilyar na boses. Dahan-dahan akong napalingon sa pinanggalingan ng boses. Bumungad sa akin ang nakatayang si Christian. Napababa ang tingin ko sa hawak nitong stroller. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Bibi Sayon. Nakangiti na kagad ito sa akin. Mama Janice, sambit nito. Napangiti ako nang marinig ko ang tawag nito sa akin. Inumang nito ang maliit na braso. Ibig sabihin, nagpapabuhat ang bata. Kahit may mga katanungan ako kung bakit kasama ni Christian si Bibi Sayon, nilapitan ko ang bata. Lumod ako para magpantay kami. Hi Bibi Sayon, what are you doing here? Where is Ate Marie Chris? Tanong ko sa kanya. Yumakapigla sa akin si Sayon. Hinaplos ko ang likod nito. He is so sweet. Napatingin ako kay Christian na nakatitig sa akin. Iniba ko ang tingin ko. She go to Bulacan. It's her day off. Napangat ako ng tingin. Paano niya nakilala si Marie Chris? Paano mo nalaman? Tanong ko. Kahit alam ko na kung anong sasabihin niya. Hinintay ko kung anong isasagot niya. Ako ang amo ni Marie Chris. Sayon is my son. Napatitig ako kay Sayon. Nakangiti sa akin ang bata. Kaya pala may kamukha siya. Hindi ko lang matandaan kung sino. Si Christian pala yun. Nagpapabuhat si Sayon sa akin. Hindi ko kayang hindian ng bata. Kahit ayoko sa ama niya, napayakap sa liig ko si Sayon. Mama, banggit ni Sayon. Napatingin ako sa anak kong si Christian nang humikbi na ito. Nagulat ako nang kunin ni Christian ang anak niyang si Baby Christian. Don't cry baby, I got you. Sabi ni Christian sa anak ko. Napabuntong hinanga ako. Anak niya na hindi niya alam. Nung una, gusto kong sabihin kay Christian na may anak kami. Pero ngayong nakita ko siya, pinangunahan ako ng takot. Hindi ako ipagkakait ang pagkakataon na magkakilala ang mag-ama. Pero yung feeling na hindi pa pala ako handa sa mangyayari kung sakali. Nakatitig ang anak ko kay Christian. Hindi ba nakikita ni Christian ang pagkakahawig nilang dalawa? Paano naman niya makikita ang katotohanan kung sa una hindi niya tanggap na hindi ako magkakanak? Pinaniwalaan na niya yun ang masakit na katotohanan na hindi totoo ang sinabi ng doktor sa akin. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Nang malaman kong may sakit ako noon, I asked the doctor na humawak sa case ko. Wala naman daw problema sa akin or sa uterus ko. Kaya hindi daw ako nabubuntis dahil sa hindi na taon ang pagniniig namin sa fertility period ko. Dahil na din siguro busy si Christian noon, kaya minsan lang kami nagkakaroon ng time para sa isa't isa. Sana sinamahan niya ako noon. Naharapin namin ang problema. Alam kong may taong gustong sumira sa amin. Walang iba kung hindi ang pamilya niya. Sa una pa lang ayaw na nila sa akin. Hindi ako welcome sa pamilya nila. Naging mahina si Christian na ipaglaban niya ang pagmamahal niya sa akin. Janice, alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Gusto kong ituwid ang lahat ng yon. Just give me one more chance, honey. Nakagat ko ang labi ko para pigilan ang pagluha ko. Nakakaramdam na naman ako ng pamilyar na sakit. Nangilid ang luha ko. Bakit humingi pa siya ng isa pang pagkakataon? Kasal na siya sa iba. Ayoko ng pag-usapan ng nakaraan, Christian. Hindi pa ako handang ibigay sa iyo ang hinihingi mong kapatawaran. May mga kanya-kanya na tayong buhay. We're not married anymore. Para ayusin,
ayusin pa natin ang mga gusot natin sa isa't isa. Hindi na natin may babalik ang dati. Kahit humingi o lumuhod ka pa sa harapan ko. Nasaktan ako ng sobra, Christian. Nandito na din tayo. Sasabihin ko na kung anong gusto kong isumbat sa iyo noon pa. Iniwanan mo ako. Ipinagpalit sa iba. The worst part is you to get her pregnant. Why? Because I can't give you a child. Hindi mo alam, mas masakit sa akin yun. Isang sampal sa akin bilang isang babae. At doble ang nararamdaman kong sakit. Alam mo ba, yung pakiramdam na iniwanan ako sa ere, triple ang sakit ng nararamdaman ko kaysa sa nararamdaman mo noon. Selfish ka, Christian. Hindi mo alam kung gaano kasakit iwan ka ng taong akala mo, mamahalin ka ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Napahikbi na ako ng tumulo na ang mga luhang kanina pa gustong bumagsak. Hinawakan ni Christian ang braso ko. Gusto kong iwaksi. Hindi ko magawa dahil buhat-buhat ko si Baby Sayon. Nagtatakang nakatingin siya sa amin ng kanyang ama. Si Christian naman, si Baby Christian ay hindi maalis-alis ang titig kay Christian. Please, honey, pagbigyan mo na ako. I'm begging you, just give me one more chance. Pag mamakaawa nito, I choke my head. Ibinaba ko si Sayon at ibinalik sa stroller niya, but he suddenly cried. He calls my name. I felt sorry for him, but I had to leave. I took my son in Christian's arm. I put him in his stroller. I could hear Sayon crying. I restrained myself from going to him and calm him down. It's good that my son behaves. He just watched us. Mama, Janice, sambit ni Baby Sayon habang papalayo ako. Napahinto ako, napapikit ako ng mariin. Hindi ko kayang marinig kung paano umiyak na parang nagmamakaawa si Baby Sayon. Kaya kahit labag sa kalooban ko, ay bumalik ako. Christian POV, hindi na umalis sa bisig ni Janice si Baby Sayon. Kapag ibibigay sa akin, umiiyak na parang iiwanan. Nakakaawa pa naman ang tsura nito. Kapag umiiyak, tahimik lang kaming nakaupo sa may bench. Nasa bisig ko naman si Baby Christian na panay sulyap sa akin. Masaya ako dahil magkapareho kami ng pangalan ng anak ko. Ibig sabihin na may pitak pa din ako sa puso niya. Kahit sa sinasabi niyang hindi na niya ako mahal, alam kong mahal niya pa din ako. Ramdam ko yun. Alam kong hindi pa nito kayang sabihin ang totoo. Iginagalang ko yun. Bibili lang ako na makakain natin. Anong gusto mong kainin, honey? Tanong ko. Hindi ito lumingon sa akin. Kahit ano, tipid na sabi nito. Kita kong nakasubsob sa dibdib ni Janice si Baby Sayon. Hinaplos naman ito ang likod ng anak ko. Isasama ko lang si Baby Christian. Diyan lang kami sa malapit bibili. Paalam ko sa kanya. Narating namin ni Baby Christian ang isang fast food chain. Napangiti sa akin ang cashier. Sinabi ko na ang order ko. Napasulyap ako sa sinabi ng isang cashier. Sir, ang gwapo naman ng anak nyo. Kamukhang kamukha nyo para kayong pinagbiyak ng bunga, sabi nito. Kamukha ko? Tanong ko para makasigurado ako. Hindi ko ini-imagine na kamukha ko si Baby Christian kasi ang nakikita ko, kamukha niya si Janice or dahil si Janice lang ang nakikita ko, wala nang iba. Opo sir, hindi ba? Tanong nito sa katabi nitong cashier din. Yes sir, magkamukha po kayo. Mula sa ilong, pati sa mga mata at labi. Pati nga po shape ng mukha niyo, sir. Nakuha ng anak niyo. Napangiti ako. Napatingin ako kay Baby Christian na nakatitig na sa akin. Sumilay ang ngiti nito sa labi. Tumibok ng mabilis ang puso ko na magtama ang aming mga mata. Hinagkang ko ang noo ng anak ko. Ito na po ang order niyo, sir. Thank you. Binigay na ang order ko at ang credit card ko. Kinuha ko na ang mga in-order ko. Nang marating ko ang park, nakita ko ang dalawa. Mukhang kinakausap ni Janice si Baby Sayon. Pangiti-ngiti ang anak ko. Pop. Napatingin ako kay Baby Christian nang itinuro nito ang dala kong supot. Mukhang nagugutom ng anak ko. Gusto kong sabihin kay Janice na alam ko na kung sino ang ama ni Christian. At ako yun. Pinangungunahan ako ng hiya.
Wala akong karapatan na tanungin siya sa bagay na tinalikuran ko noon. Wala akong mukhang maiharap sa kanya. I cleared my throat to distract her attention. She took a glance at me. Here is our food, honey. Hindi ko pa din kayang alisin ang endearment ko sa kanya. Hindi kasi ako sanay na tinatawag siya sa pangalan niya. Umupo ako sa tabi niya. Ibinalik ko sa stroller si Baby Christian para mapakain ko na rin si Janice. Hawak niya pa din si Baby Sayon na ayaw nang bumaba sa kanya. Susubuan na lang kitahan. Suggestion ko. Napatitig sa akin si Janice na para bang may mali sa sinabi ko. Huwag na, kaya ko naman. Kumain kahit karga ko si Baby Sayon, sabi nito. Baka kasi mahirapan ka. Malikot pa naman yan kapag nasa kandungan, sabi ko. Sanay na ako. Si Christian laging nasa kandungan ko eh. Kapag kumakain ako, ayaw din kasing magpababa niyan. Minsan kasi, naglalambing. Tumingin ito sa gawin ng anak niya. Nginitian ito si Baby Christian. Nakita kong sinubuan ni Janice ng soup. Si Baby Christian, pati na rin si Sayon. Pwede na ba silang kumain ng ganyan? Tanong ko. Oo naman, 1 taon na sila. Kaya pwede nang kumain ng mga solid food. Bakit? Hindi mo ba pinapakain ng solid food si Baby Sayon? Napakamot ako ng ulo. Wala akong alam kung kumakain na ba ng solid food ang anak ko. Si Marie Chris kasi ang nag-alaga kapag umaga. Sa gabi naman tulog na ang anak ko kapag dumarating ako ng bahay. Hindi ko alam, sa gabi ko lang nakakasama si Baby Sayon. Sabi ko, napailing si Janice sa sinabi ko. Dapat alam mo kung ano mga kinakain ni Baby Sayon. Hindi pwedeng iasa mo sa yaya ang lahat. Saka nasaan ba si Mabel? Hindi niya ba inaalaga ng anak nyo? Parang may inis na pagkakatanong nito sa akin. Unfortunately, she doesn't have the time for Baby Sayon. She goes out every day. I don't know where she go. I don't mind at all. Baby Sayon is my top priority than her. Magmula nang dumating si Baby Sayon sa buhay ko, si Sayon na ang naging top priority ko aside from my work. Dapat lang i-priority mo si Baby Sayon. Tingnan mo naman, kulang siya sa kalinga ng magulang. Hindi mo dapat sinasawalang bahala ang anak mo. Nakita ko siyang umirap sa akin. Siguro na ikwento ni Marie Chris na madalas akong wala sa bahay. Inaamin ko naman na madalas nauuna ang trabaho ko bago si Sayon. I know, that's why I'm trying my best to fix my time for him. How about you? How can you manage to take care of him while you are working? Naging casual lang usapan namin. Gusto ko munang ganito kami. Ayoko kasi ang awkward namin sa isa't isa. Buti nga maagang uwi ko sa trabaho. Saka malapit lang pinagtatrabuhan ko sa bahay namin. Kaya nakakasama ko ang anak ko bago matulog. Kapag Sabado at Linggo, I spent much time with him. Kung nagkakasakit siya, talagang liliban ako sa trabaho. Kahit mabawasan ang sweldo ko, ayos lang. Mas importante ang anak ko. Napangiti ako. Baby Christian are so lucky to have Janice as his mother. Nalulungkot ako para kay Baby Sayon. Because Mabel is not a good mother to him. Na-witness ko na yun. One time, she hurt Baby Sayon. Halos mag-apoy ako sa galit dahil kaya niyang saktan ang sariling anak. She was so cruel. Napakasarili niya. Kaya binilin ko siya kay Marie Chris na wag niyang hayaang iwanan kay Mabel si Baby Sayon. Anong klaseng inang babaeng yun? Mas importante pang ang kaibigan nito kaysa alagaan anak niya. She promised me to take care of Baby Sayon, and she even begged me to give her a chance to be with Sayon, but she broke her promises. What do I expect to that kind of woman? I took a deep sigh. I take a glance at Charity. She was looking at me. Christian are so lucky. As much as possible, I try to be with Baby Sayon. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa trabaho, gagawin ko. But sometimes, may mga out of town akong pinupuntahan. Hindi ko naman pwedeng isama. Malungkot kong sabi. Hinaplos ko ang buhok ng anak ko. Hindi na nagsalita pa si Janice, kaya hindi na din ako kumibo.
Nagpapasalamat ako at busog na sa pagmamahal ang anak naming si Bibi Christian. Pagkatapos naming mamasyal sa parke, hinatid ko ang mag-ina ko. Ayaw pa sana ni Janice pero pinilit ko. Alam kong ayaw niya akong makasama. Kung hindi dahil kay Baby Sayon, ayaw niya akong makita. Buti na lamang nakatulog na si Baby Sayon. Kaya hindi mahirap baka kasi maghabol ito kay Janice. Pagka-uwi ng bahay, inaabutan ko si Mabel na nakaupo. Hindi niya napansin na dumating na ako. May kausap siya sa phone. Ma'am, bakit kailangan mo pang sabihin ang totoo kay Christian? Para ano? Para balikan niya pa si Janice? No way, ma'am. Please, ako nang bahala sa lahat. Anong ibig sabihin ni Mabel? Nagtago ko sa isang sulok. Buti hindi pa nagising si Sayon. Iginilid ko muna siya. Pinakinggan ko kung ano pang pag-usapan nila ni Mami. Please, ma'am, hayaan niyo muna kaming magkaayos na mag-asawa. I want to spend time with them. Mahal ko ang mag-ama ko. Napapailing ako sa kaplastika ni Mabel. She doesn't love us. Mas importante sa kanya ang karir at kasikatan. Nakita kong ened na nito ang tawag. Umakyat na ito sa itaas. Kailangan kong makausap si Mami. May kailangan siyang ipaliwanag sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Nakaramdam ako ng kaba, para bang malalaman o may malalaman akong ikakabigla ko. Kinaumagahan, maaga kong pinuntahan sa bahay si Mami. Nagulat pa siya nang nakita niya ako. Na nasa dining area sila ni Daddy. Iho, napadalaw ka. Lumapit ako para hagkan ang pisngi ni Ma'am. Ma'am, may sasabihin ba kayo para sa akin? May dapat ba akong malaman? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Iho? Nalilitong tanong ni Mami sa akin. Ma'am, please tell me the truth. Seryoso kong tinitingnan si Mami. Napasulyap ito kay Daddy. Tumango siya kay Mami bilang pagsang-ayon. Anak, patawarin mo sana ako sa nagawa ko. Ginawa ko lang yun dahil akala ko makakatulong yun para sa'yo. Alam mong ayoko kay Janice para sa'yo. Nagtagis ang bagang ko. Straight to the point, ma'am. May diin ang bawat salita ko. Alam kong may kinalaman sila sa resulta ng check-up ni Janice noon. Kayang-kaya nilang gawin yun. Kahit ako na anak niya, kaya niyang manipulahin. Ibang tao pa kaya? I paid the doktor na tumingin kay Janice. Kami ang nagplano ni Mabel na palabasing hindi siya magkakaanak para maghiwalay na kayo. Napaiyak si Mami. Napahawak ako ng mahigpit sa sandalan ng upuan. Patawarin mo ako, anak. Nagsisisi na ako sa nagawa ko sa iyo. Kaya nga gusto kong ituwid ang lahat ng mga maling ginawa ko. Halos manginig ang buo kong katawan dahil sa pagpipigil kong magalit. Nalaman ko na nagkaroon ng leukemia si Janice habang pinagbubuntis niya ang anak niyo. Gumawa ko ng paraan, anak. Ako ang kumuha ng doktor para sa kanya. Pinalabas lang namin na libre ang serbisyo ng doktor. Kahit doon man lang, makabayad ako sa mga kasalanan ko sa kanya. Ako ang donor ng bone marrow ni Janice. Anak, patawarin mo ako. Napaawang ang labi ko. Nagkaroon ng sakit si Janice. Hinawakan ni Mami ang braso ko, ngunit iwinaksi ko yun. Sa sobrang lakas, napaupo si Mami. Dinaluhan siya kagad ni Daddy. Paano niyo nagawa sa akin to, ma'am? Kung hindi ko pa narinig ang usapan niyo ni Mabel, hindi niyo pa sasabihin sa akin? Hanggang kailan niyo ililihim sa akin ang lahat? My God, nagawa niyo sa akin ito, lalo na kay Janice na wala namang ginawa sa inyong masama. Nakarimarim ang ginawa niyo sa kanya, Mami. Nasaan ang konsensya niyo? Yes, wala ka nga pala nun. Umiiling si Mami. Sasabihin ko naman ito, pero natatakot ako na baka kamuhian mo ako, anak, sa mga nagawa ko. Pero hindi na kaya talaga ng konsensya ko. Kaya nga sinasabi ko ito kay Mabel na sabihin na natin ang lahat. Nasasabihin na namin sa iyo ang lahat. Kumuyom ang palad ko. Bakit ba ako naging bulag sa mga kasinungalingan nila? Napatawa ako. Tumalim ang tingin ko sa kanya.
Sa lahat ng sakripisyong ginawa ko sa pamilyang to, hindi niyo ako kahit kailan pinahalagahan. Kahit sa babaeng minahal ko, hindi niyo ako hinayaang maging masaya. Gumawa pa kayo ng kasinungalingan para lang sirain kami. Sinira mo pati ang buhay ko. How dare you, Ma? How dare you to do that to me? Hindi lang si Janice ang sinaktan niyo, pati ako. Hindi mo alam kung gaano ang pagsisisi ko sa nagawa kong pagtataksil kay Janice. Hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Dahil lang sa resulta na hindi naman totoo. Pinaikot niyo ako. Pinaikot niyo lang ako sa palad niyo. Ang tanga-tanga ko, naging sunod-sunuran ako sa lahat ng kagustuhan niyo. Tinanggalan niyo ako ng karapatan na makapiling ang anak ko at ang asawa ko. Napakasama niyo, Ma. Napakasama niyo. Napahugulhol ako halos. Habol-habol ko ang hininga ko. Nanghina ang tuhod ko. Napahawak ako sa upuan. Hindi ko alam na may malubhang sakit na pala si Janice noon. Wala man lang ako nagawa. Iniwan ko pa siya dahil ang akala ko hindi niya ako mabibigyan ng anak. Pero kasinungalingan lang pala ang lahat. Napakasama nila. Napaupo ko sa sahig habang umiiyak. Ang kaawa-awang Janice nagdusa ng dahil sa akin at sa pamilya ko. At ang anak ko. Tumayo ako at lumabas ng bahay. I heard she called my name but I didn't turn my back. Janice POV. Habang nag-aayos ng mga damit ni Bibi Christian, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari last time. Naging casual lang kami dalawa ni Christian. Yun naman ang dapat. Hindi na ako sanay na malapit siya sa akin. Kahit sabihing matagal na kaming hiwalay at may kanya-kanya ng buhay. Nandito pa rin siya sa puso ko. Hindi pa rin naaalis. Gustuhin ko mang sabihin na anak niya si Christian. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya ang totoo. Natatakot ako sa maring gawin ng pamilya ni Christian at ni Mabel. Maimpluwensya ang pamilya niya. Yun ngang pagiging baog ko na hindi naman pala. Kagagawa nila yun. Alam kong gagawin nilang lahat upang paglayuin kami. Pero kung mahal ako ni Christian, hindi niya ako iiwan. Kahit sabing hindi kami magkakaanak. Nagtaksil siya dahil sa kakulangan ko bilang babae. Hindi naman rason yun. Kung mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo kahit ano pa siya. Napaangat ako ng tingin ng may humintong sasakyan. Tumayo ako pang silipin sa bintana kung sino ang tao sa labas. Napakunot ang noo ko. Anong ginagawa ng mga pulis dito? Binuksan ko ang pinto upang kausapin ang mga pulis. Ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo? Tanong ko sa dalawang pulis. Bigla akong kinabahan. Kayo po ba si Janice de Vera? Tumango ako. Kayo kasi ang nakalagay sa cellphone ng biktima. Tinatawagan namin ang number nyo pero out of coverage area. May nakita kaming address sa loob ng wallet niya. Kaya pinuntahan na lang namin, sabi ng pulis. Sino po bang tinutukoy nyo? Huwag naman sana ang kapatid ko, Diyos ko. Si Mr. Christian Cervantes po. Naaksidente po siya, malapit lang dito. Malabha po ang pagkakabangga ng sasakyan niya sa isang truck. Dinala po siya sa malapit na ospital dito. Napahawak ako sa hamba ng pinto ko. Bigla akong nanghina. Kahit gaano man kasama ang ginawa sa akin ni Christian, hindi ko hinihiling na ganitong mangyari sa kanya. Saan pong hospital dinala si Christian? Nanginginig ang kamay kong napahawak sa pinto. Lazaro Medical Hospital po. Kasamahan po namin kayo dun. Napatango ako. Namalayang ko na lamang na may luha ako sa aking mga mata. Narating namin ang hospital. Binabantayan ko muna si Bibi Christian kay Miracle. Buti nandun pa ang kapatid ko. Every weekend kasi sa bahay siya naglalagi. Kahit may trabaho na ito, hindi ito nakakalimot dumalaw sa amin. Dok, kumusta po ang pasyente na dinala po dito kanina? Tanong ko sa isang doktor na humayhawak kay Christian. Malala po ang tama niya sa ulo. Kailangan mailipat siya sa isang hospital na may CT scan. Hindi kumpleto ang kagamitan dito para malaman kung may namumuong dugo sa kanyang ulo. Nanghina ang buo kong katawan.
Kahit may kasalanan si Christian sa akin, narealize kong hindi ko kayang mawala ng tuluyan si Christian sa buhay ko. Napatakip ako ng bibig. Napaiyak ako sa sinapit niya. Tinawagan ko si Sir Trevor, ang kaibigan ni Christian. Siya lang ang kilala kong malapit sa kanya. Hello, sir. Sir Trevor, si Janice po ito. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone ko. Sobrang takot ang nararamdaman ko sa maaaring mangyari kay Christian. Bakit napatawag ka? Tanong nito. Napahikbi ako. Okay ka lang, Janice? Tell me, pag-aalala na sabi nito. Si Christian nasa hospital po. Kayo lang po ang matatawagan ko, Sir Trevor, sabi ko. Anong nangyari kay Christian? Tanong nito. Naaksidente po ang sasakyan niya, malapit po sa lugar namin. Naiiyak na sabi ko. Saang hospital siya dinala? I'm going there. Sinabi ko sa kanya kung saang hospital kami. Pagkasabi ko niyon, tinapos ko ng tawag. Umupo ako sa bench para hintayin ang pagdating ni Sir Trevor. Ilang oras din ang pinaghintay ko bago siya dumating. Tumayo ako pang salubungin siya. Walang humpay ang pagpatak ng maluha ko habang nasa harapan ni Sir Trevor. How was Christian? Is he okay? Mas lalong rumagasa ang mga luha ko sa tanong ni Sir Trevor. Hindi po siya maayos. Kailangan daw po siyang makilipat sa ibang hospital. Mas malaking hospital po para ma-check kung may pinsala ang ulo niya. Hinawakan ako sa braso ni Sir Trevor. Sir, please, dalhin na natin sa Manila si Christian. Baka maging delikado ang buhay niya kung hindi natin dadalhin sa ibang hospital na kumpleto ang kagamitan. Sa mas magandang hospital po, pagmamakaawa ko. Okay, kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Nang matapos ang tawag nito ay hinarap niya na ako. Magiging maayos din si Christian, don't worry. Inalalayan niya akong umupo sa bench. Dumating ang chopper na magdadala kay Christian sa Manila. Tinawagan ko ang kapatid ko na siya munang bahala sa anak ko. Hindi mo na ako makakauwi ngayon. Kailangan ako ni Christian. Hindi ko siya iiwan. Hindi mawawala-wala ang kaba ko sa dibdib. Masyadong okupado ng takot ang puso ko. Naiisip kong baka iwan na kami ni Christian. Hindi ako handa para dito. Hindi ko kayang mawala siya ng tuluyan. Napaluha ako. Naramdaman ko ang paghagod ni Sir Trevor sa likod ko. Tahimik lang akong lumuluha sa tabi habang inihintay namin ang isang resulta ng CT scan ni Christian. Napatayo kami nang dumating ang doktor. Sinong kamag-anak ng biktima? Tanong ng doktor. I'm his friend. Ano pong lagay ng pasyente? Is he okay? Halos pagpawisan ang palad ko dahil sa nervyos na nararamdaman ko. Pipi akong nagdasal na sana hindi naman malala ang tama ni Christian sa ulo. Seryosong napatingin sa amin ang doktor. Nagkaroon ng hematoma ang utak niya. Nagkaroon ng blood clot sa utak nito dahil sa natamong injury sa pagkakabangga niya. Kailangan maoperahan siya as soon as possible. Pero pinapangunahan ko na kayo, hindi ko masasabi na magiging successful ang operasyon. Kung maging successful man, hindi 100% na magiging maayos na siya. What do you mean po, Doc? Tanong ni Sir Trevor. May maapektuhang ibang parte ng utak niya, like sensory, vision, and memory. I don't know kung alin man doon ang maapektuhan. But we do hope hindi naman ganun kalala. Sa ngayon, kailangan nating magdasal for his fully recovery after the operation. Napaupo ako sa nalaman ko. Natatakot akong baka mangyari ang mga sinabi ng doktor. Diyos ko, wag niyo naman po sanang hayaan. Don't worry, gagawin namin ang lahat. Mailigtas lang si Mr. Cervantes. Pagpapanatag sa amin ng doktor. Napatango si Sir Trevor. Naupo ito sa tabi ko. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko. Sinabi ng kanyang mata na magiging maayos din ang lahat. Tumango ako kahit na nag-aalala pa din ako na baka hindi kayanin ni Christian ang operasyon. Nag-stay kami ni Sir Trevor sa hospital. Hinintay naming matapos ang operasyon. Nakaidlip ako ng saglit. Nahihiya nga ako kay Sir Trevor dahil may pamilya pa itong dapat asikasuhin. Pero siya pa ang tinawagan ko. Imbis na ang pamilya ni Christian ang kinunta ko. Hindi ko naman kasi alam kung anong number nila.
Hindi pa ako handang makita ang pamilya niya dahil sa ginawa nila sa akin. Tanging si Sir Trevor lang ang taong makakatulong sa akin. Umidlip ka muna. Ako na munang maghihintay sa doktor dahil sa inaantok na talaga ako. Tumango lang ako. Umidlip muna ako. At naalimpungatan ako nang makarinig ng mga taong nag-uusap. Napadilat ako ng mata. Nakita ko mga taong pamilyar sa akin. Ito yung mga kaibigan ni Christian. Janice, tawag sa akin ni Sir Trevor. Kumusta na po si Christian? Okay naman ang operasyon. Naging successful. Kailangan lang nating maghintay ng 24 hours sa pagising niya. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib. You need to go home. I'll call you if he has already been awake. Nagpasya ako umuwi muna. Hihintayin ko na lang muna ang tawag ni Sir Trevor. Sana kapag nagising na siya, maging madali ang pagaling niya. Siguro sasabihin ko na lang sa kanya ang totoo about sa anak namin. Ayoko magsisi kung sakaling mangyari ang sakuna na ganito. Saka ko palang napagtanto na mali ang itago kay Christian na si Christian ang ama ni baby Christian. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Sir Trevor. Nagising na si Christian, kaya pinuntahan ko ang hospital sa Manila. Pinaiwan ko muna kay Miracle ang anak ko. Buti linggo kaya wala itong pasok. Pagkarating ko sa ospital, pinuntahan ko na ang silid ni Christian. Nakita kong nandoon ang mga kaibigan ni Christian. Napatingin sila sa akin. Tumango lang ako bilang pagbati. Nakamulat na ang mata ni Christian. Tinapik-tapik ni Sir Trevor ang balikat ko. Lumabas na ang mga ito at naiwan kaming dalawa ni Christian. Madaming nakakabit na hose sa mga kamay niya. Trevor, nandiyan ka pa rin ba? Paos na tanong ni Christian. Napakunot ako ng noo. Bakit tinatanong niya? Napahawak ako sa dibdib ko. Ito na ba ang sinasabi ng doktor na maapektuhan ang ilang bahagi ng katawan ni Christian kung sakaling makasurvive ito sa operasyon? Ako ito, Christian. Napaawang labi ni Christian nang marinig niya ang tinig ko. Kinapa niya ako kung nasaan ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay nito. Han, sabi nito. Nakita kong may pumatak na luha sa gilid ng mga mata nito. Hindi ko na din napigilang umiyak. Napayakap ako sa kanya. I am sorry, honey. Ito na siguro ang kabayaran ng mga pananakit ko sa iyo. Hindi ako